Gandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman nagpormal ng naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan. May arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Alright mga kababayan, mainit-init na balita, no? Lumabas na daw po yung warrant of arrest para po dito sa mga individual na kasangkot po dito sa flood control scam, no? At ito nga po yung inanunsyo ni President Bongbong Marcos. Isa po dito si Saldico, no? Na pinangalanan niya at 17 na individual na ngayon po ay ihahain na daw po yung warrant of arrest, no? At sabi nga dito ni Bongbong Marcos nagpapasalamat siya sa taong bayan sa pasensya daw, no? Kung alam niya lang mga kababayan na sagad-sagara na talaga itong pagtitiis natin, no? At pagbabantay natin dito sa investigasyon ng maanomalyang paggamit po sa flood control, after how many months ito na po, no? At sinabi niya nga po na ito daw ay hindi kwento lamang at ito daw ay totoo base po sa mga ebidensyang ibinigay ng ICI at ng DPWH. So sa kabilang banda mga kababayan, ewan ko kung ako lang nakakaramdam, parang hindi ko nararamdaman yung sincerity dito sa kanyang sinasabi, no? At eto opinyon ko lang parang di ko ramdam yung sinseridad ng Pangulo sa kanyang message na to, no? At tignan na lang natin kung ano talaga yung kalalabasan kasi nakakapagtaka na bakit maraming nagtatanong, no, dito na bakit hindi daw kasama yung kanyang pinsan na si former House Speaker Martin Romualdez sa mga may warrant, no. Although siguro sinabi nga ni BBM na kung may mga ebidensya daw na magtuturo talaga dito sa kanyang pinsan ay kakasuhan daw, no, posibleng makasuhan. So yun po yung unang naging pahayag niya. So in fairness kaya, no, BBM mga kababayan, ngayon siya nag-update ng ganito at binuhat niya na naman ang kanyang bangko na siya daw ang nagsimula nito at siya din daw ang tatapos. Wow, what a big world, di ba mga kababayan? So wala lang, na-intriga lang ako dito sa kanyang message, no. Talagang parang very confident talaga ang ating Pangulo. And ito na siguro, sana malaman natin yung katotohanan, no. Wala namang gusto na hindi malaman ang katotohanan, no. Basta syempre itong mga taong aarestuhin na ihaharap ngayon sa mata ng batas ay sana sila talaga yung mga tao, no, na involved talaga at sila talaga yung nagkasala. Kasi hindi din mawawala sa ating isipan na baka alam nyo na, 'di ba? So ayoko namang gawing intriga pa ito mga kababayan kasi mismo ng presidente na nga daw ang nagsabi na ito ay totoo at hindi gawa-gawa lamang, no. So okay, so bigyan po natin sila ng benefit of the doubt, no. At tingnan natin kung hanggang saan po papunta itong kaso ng flood control project at
uwaw na po kasi ang taong bayan na malaman ang katotohanan, lahat ng katotohanan at walang tinatago, no, at lahat po dapat ay mapanagot, walang sisinuhin, walang sasantuhin, no, dahil syempre we demand ng transparency at accountability and also justice para po do sa mga kababayan po nating nawalan ng buhay, nawalan ng ari-arian, nawalan ng kabuhayan, at mga kabataan, no, mga bata na nawalan ng pangarap dahil po dito sa kapabayaan po sa flood control, na kung minalas-malas ka pa talaga yung mga kababayan, ito po ay ghost project pa. No, imagine niyo po yung bilyong-bilyong pisong nawala, nakulimbat ng iilang individual dyan sa gobyerno, at sila-sila lang po yung mga nakinabang, no. At ito talagang malawakang korupsyon na to ay dapat talagang wakasan na, dahil walang magandang maidudulot ito sa ating bansa, sa ating ekonomiya, especially sa ating mamamayan. At ito nga po, gaya nga po ng sinasabi ko, kapag nawalan talaga ng tiwala ang taong bayan sa gobyerno o sa mga leader na namumuno sa ating bansa, ito po yung talagang masasabi natin na magiging kalaban, no, yung destabilization na tinatawag nila, talagang papunta po tayo doon kung mawawalan ng tuluyang ng tiwala yung mamamayang Pilipino sa ating mga leader. At dapat, no, patunayan ng ating mga leader ngayon na kaya nilang pamunuan ng ating bansa, at alam nila kung saan tayo dadalhin. Kasi kumbaga sila ang driver, no, sila ang driver, mga kababayan, kung saan talaga tayo papunta, saan tayo idadrop, sa maganda ba o papuntang bangin. So yun yung ilan sa mga natin dapat bantayan, at dapat yung mga leader talaga natin ay walang conflict, no, kasi pagka merong conflict ang mga leaders natin, naaapektuhan po tayo. Yan po yung realidad ng buhay. At sana this time ay maituwid itong mga pagkakamali upang sa mga susunod pang henerasyon, sa susunod na administrasyon, ay hindi na to maulit pa, no, itong grabe na nangyari po sa bansang Pilipinas. Ito na po ata yung the most corrupt history in the Philippines, no. Kung hindi man ito, siguro isa ito sa pinaka grabe, at hindi biro, no, yung mga nangyayari ngayon, mga kababayan. Kaya ramdam ninyo na itong kaliwaang rally, kagaya ng ginawa ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo kamakailan, ay talagang dinaluhan po yan ng napakaraming miyembro niyan. At hindi lang po iglesia, no, napakarami sa iba't ibang panig ng Pilipinas nagkakaroon po ng rally, no, upang manawagan ng hustisya para po dito sa ginawa nila sa Kabanang Bayan. At abangan po natin kung sino po itong 17 na individual na kasama po ni Saldico na hahainan po ng warrant of arrest. At nasabi nga ng Pangulo na haharap daw sila sa mata ng batas, at sila ililitisin, no, ayon po dito sa mga ebidensyang ibinigay, isinumite dito sa Ombudsman. So again, mga kababayan, umaasa tayo na sana ito ay maging makatotohanan, maging patas, at maging transparent, no, at bantayan po natin kung ano po yung kahihinatnan netong flood control scam, no, dahil nga naman long overdue na talaga 'tong mga kababayan, no, at gusto talaga natin na ma-satisfy tayo, no, sa kung ano yung magiging resulta netong kaso na to, at mapanagot lahat, no, lahat, walang pipiliin, mataas man yan, mababa, lahat dapat maparusahan at managot sa mata ng batas. Again, mga kababayan, hanggang dito na lang muna. At ito muna yung ating update komento dito po sa inilabas ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos patungkol nga po dito sa warrant of arrest laban po sa mga sangkot dito po sa flood control scam. Maraming salamat po, at God bless po sa inyong lahat.